Ang araw mga kababayan, welcome back dito sa AJ Commentary. Sa pagkakataong ito mga kababayan, pag-uusapan po natin yung pagsampa ng kaso kay Senador Rodante Marcoleta. So official na nga siyang kinasuhan ng plunder. Paliwanag po natin sa ilang videos natin yung Republic Act 7080. Ano yung kinakaharap niya ngayon. At yung bakit niya nakakuha yung kasong yan, dahil walang kahirap-hirap na nakuha ang mga ebidensya galing mismo kay Senador Marcoleta dahil sa kanyang mga pag-amin sa isang TV network na kanyang pinuntahan, interview, kung ano man yun. Napanood naman natin yun mga kababayan eh. Doon sinabi niya, kasi natatandaan po natin, meron pong hinahanap na halaga sa kanyang salin at sose na hindi niya dineklara, mga kababayan, yung 75 million. At inamin niya na nung bagong campaign period ng 2025, mga bandang January, magkakaibang araw, may 3 taong nagbigay sa kanya, nag-donate sa kanya. 30 million si Mike Defensor, 25 million doon sa taong ang apelido Espiritu at yung 20 million naman galing kay Aristotle Viray ata yung pangalan. So ngayon, sumatotal 75 million po yan habang siya po ay nakaupong kongresista. Yung pong mga 3 katangian na yun, elemento na yun, pasok po yun, gaya sa pinaliwanag ko sa nakarang video, base doon sa Section 2 noong Republic Act 7080, mga kababayan. Ngayon, ang puna ng iba, hindi naman daw galing sa kaban ng bayan yon at yun daw ay donation sa kanya. Meron na po, malinaw po kasi ang batas mga kababayan eh. Wala naman pong sinabi na dapat sa kaban ng bayan, dapat public fund lang para makonsider na plunder. Kasi po, natatandaan po natin, may jurisprudence po yan. Yung panahon po ni Pangulong Erap Estrada, mga kababayan, nakasuhan po siya ng plunder at noong 2007, after ng ilang taon, siya po'y na-convict. Dahil po sa plunder na kaso, bakit po plunder ang kaso? Dahil po tumanggap po siya ng komisyon mula sa weteng. Ang weteng po ay hindi public fund. So malinaw na hindi kailangan public fund. Kasi nakalagay naman po dun sa batas na yon, by receiving directly or indirectly. Nakalagay din po doon, commission, gift. Yun nga po. Ang mabigat, hindi po niya dineklara. So lalabas, ill-gotten. Pero, gaya po nasabi niya sa mga pahayag niya, confident naman siya na, sabi niya, he is confident enough, no? That the rap against him will be junked. Kung ba mababasura. Kaya naman, yung rally ng INC, mga kababayan, nakita rin natin, kasi test of water yan, no? Sinubukan nila, siguro nakita nila, baka kaya nilang mapalabas ang mga tao, mapigilan ng pagsampa ng kaso, kasi rally nila para sa isang tao lang, mga kababayan eh. Pero hindi nagmaterialize, ano? Walang resources na bating. Sila-sila lang at konti. Pero sinakyan ng ilang politiko yan, mga kababayan. Maging sila Robin Padilla, na ang pinupunto, yung selective justice na tinatawag nila, na iniisa-isa sila. Pero nakakalimutan nila yung mga kaso nila, mga kababayan, hindi naman yan nagmula sa isang araw lang. Yan po ay matagal nang inaaral at yan po ay dahil din sa kanila. Katulad nito, kay Marcoleta, mga kababayan, inamin po niya sa TV. Kaya po napabilis dahil wala na pong kailangan ng gathering of facts. Wala na kailangan case build-up. Wala na rin pong kailangan preliminary investigation. Kasi po, yung pagdududahan nyo, umaamin. So ano pang i-build up ninyo? So kaya yan natuloy na. At ano po ang epekto niyan ngayon sa impeachment trial na paparating, mga kababayan? Yan po ang gusto natin pag-usapan ngayon. Ngayon mga kababayan, alam po natin na ang kasong yan ay non-bailable katulad kay Jingo Estrada. At sinasabi rin po sa Section 5 ng Republic Act 7080 na kapag ikaw ay nahaharap sa kasong yan, mga kababayan, suspendido ka. Babasahin ko po sa inyo, ilalagay ko po yan, no? Section 5. Ito po nakalagay. Suspension and loss of benefits. Any public officer against whom any criminal prosecution under valid information under this act, whatever stage of execution and mode of participation is pending in court, shall be suspended from office. So, himayin po natin any public officer, siya po isang senador ngayon, na may kinakaharap na criminal prosecution na sa ilalim ng batas na ito na plunder law, mga kababayan. Whatever stage of execution and mode of participation, kahit hindi ka pa convicted, kahit ikay kasalukuyang nililitis, mga kababayan,
is pending in court. Pending pa, wala pang pinal na desisyon mga kababayan. Shall be suspended from office. Kaya po si Jinggoy Estrada ngayon mga kababayan, suspended siya. So yung 24 na senador, 23 ngayon. Si Bato de la Rosa na nagtatago, nabawas din sa 22. At ngayon, mababawasan na naman. Ano pong ibig sabihin pag suspended? Ang ibig sabihin po, hindi po mapapagana yung function mo bilang isang senador at ng iyong opisina. Punta po tayo sa local, mas madaling intindihin sa local mga kababayan. Kapag ang mayor ay suspendido, may magiging acting mayor. Yung kadalasan nun, vice mayor, aakyat siya. Siya ang magpapatupad ng functions ng opisina ng mayor dahil wala yung mayor, suspendido. Hindi siya tinuturing na mayor ng opisina dahil hindi niya pwedeng pirmahan yung mga dokumento, hindi siya pwedeng magpatupad ng functions ng makapangyarihan ng opisinang yon dahil wala siyang authority. Ganon ngayon ang sitwasyon ni Jinggoy at ganon din magiging sitwasyon ni Rodante Marcoleta mga kababayan kapag ito ay official ng sinuspende. Dahil dito sa batas nakalagay naman shall be suspended from office. Dapat to automatic suspended siya. No, pag nilabas ang warrant of arrest niyan, na alam naman po natin mga kababayan, kadalasan 24 to 48 hours 48 hours lumalabas ng suspension ang warrant of arrest dyan sa ganyang klaseng kaso. Non-bailable po yan mga kababayan. So makukulong siya. So ano epekto ngayon sa impeachment trial? Ayun na po ngayon ang argumento mga kababayan. Meron po akong ginawang video kanina, pinaliwanag ko po yung sinasabi doon sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng 1987 Constitution. Of course, opinion po natin yon. Hayaan natin na mayroong umapila at Supreme Court ang magbigay ng kanilang wisdom, mga kababayan. Pero binasa po natin doon. Sana mapanood niyo po yon. Mga kababayan, may sinasabi po kasi, no? At ito pinaglalabanan ng lahat, no? Kasi makaka-apekto yung hatol sa impeachment trial kung si BP Sarabay maa-acquit o mako-convict. Malinaw, sinabi 2/3 ng senador kailangan pare-parehong boto para ma-convict. Ang suma ng iba 16 yon, dapat 16 kasi 24 sila eh. Pero hindi po kasi sinabi doon na dapat yung regardless na kahit anong sitwasyon. Kasi halimbawa po mga kababayan, paano po yung 24? Ito po yung tanong ko lamang. 24 senador. Kapag po ba may nag-resign na 10, o sabihin natin may nag-resign na 5, di 19 na lang, may patay o mayroong nasa hospital, comatose, kung ano man, may 5 hindi pwedeng umattend dahil it's either may na-aksidente o kaya naman, sabihin natin nag-resign sila lahat, 10 nag-resign. Yung 24, magiging 14. Pag ganun po ba ang sitwasyon mga kababayan, kahit anong bigat ng ebidensya ng nasasakdal, automatic na siyang acquit. Kasi imposible mo nang maging 16 eh. Imposible na ma-meet yung 16 votes para ma-convict mo yung nasasakdal. Kapag ba ganun mga kababayan, logical ba yun? Ganun lang pala di yung mga kaalyado na nasasakdal, pagbakasyonin mo na lang. 10, kumuha ka ng 10 kaalyado mo, magbakasyon kayo sa abroad. Huwag kayo uuwi hanggang itapos ng trial. Kasi pagka ganun mga kababayan, sabi po sa Avellino versus Cuenco, 1949 case, kapag ang senador, beyond coercive power, beyond coercive jurisdiction ng Senado, ibig sabihin po, hindi mo pwedeng mapapunta, hindi mo pwedeng mapa-attend. Like nasa abroad, nakadextrose, nasa hospital, o kung ano man dahilan, basta hindi mo pwede, katulad na nagtatago, paano mo mapapadala ng imbitasyon yun? Yung mga yon, hindi mo kailangan bilangin. Pero yung Avellino versus Cuenco kasi mga kababayan, ang sinasagot lang niya yung quorum para makapag-transact ng business ang Senado. So ito, impeachment trial, impeachment court, paano bibilangin yung boto nila? Yan po yung maganda ko natin pinag-usapan at tinalakay dun sa isa ko pong video. Mahaba po kasi kung dito ko pa isasama. So ngayon mga kababayan, yung magiging epekto ng pagkakakulong o kung mahuhuli si Rodante Marcoleta, sa bagay, sabi naman niya, handa siyang magpakulong at sabi nga niya, he is confident enough that the raps against him will be junk, no? Mababasura lamang, sabi niya. At yan naging
naging dahilan para yung INC, no, magpakita ng kanilang puwersa. Pero siguro dahil nga hindi lumaki, inaasahan siguro nila makakita sila ng puwersang kayang i-destabilize yung gobyerno para mapigilan ng pagsampa ng kaso, hindi nag-materialize. Kasi nga naman, kailangan mo ng resources diyan, eh. Sa totoo lang, mas marami pang nagalit, eh, kaysa sa instead of earning sympathy, mga kababayan, marami na bad trip sa kanila, eh. Unang-una, yung rally nila walang permit, nilabag nila yung BP 880, binarahan nila yung mga daan dahil walang permit, hindi napaghandaan, yung mga estudyante hindi nakapasok, may mga ambulansyang napigilan, may mga hanap buhay na hindi nakapasok sa trabaho, walang kinita. So, maraming nainis imbis na simpatya makuha ng mga kababayan. So, etong kaso ni Rodante Marcoleta, maglalaro ito hindi lang ngayon, hanggang sa katapusan ng impeachment trial at hanggang sa siya ay ma-acquit o ma-convict. Si Marcoleta po, kasi ang kaso niya ngayon, pag siya na-convict yan, mga kababayan, sabi doon, malinaw, sa section 2, mga kababayan, shall be punished by reclusion perpetua to death. Kaya po may to death doon kasi dati meron pa pong death penalty na inalis na po yan. Hanggang dito po muna, mga kababayan. Sana po may natutunan tayo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po i-subscribe kayo, mag-comment at mag-like. Maraming pong salamat, mga kababayan. AJ Commentaries po.